Yung Mark 16:16 po, 16, 17, 18, applicable ho ba ngayon yan? Mark, Mark it's 16:16. not a part of the gospel. Hindi bahagi ng ebanghelyo. Dinagdag lang yon ng mga later Bali, translators ng saan po Biblia. mag-umpisa? Ah? Saan po ba na Mark ito? 16 verses 1 up to 8. Pagdating sa 9, dagdag yon. Yun ang tinatawag na long conclusion ng mga Bible translators, which are not found in the early text of the scriptures. Wala yun sa mga sinaunang kasulatan. Idinagdag lang yun lately. Parang ganito. Yung 1 John 5:7, dagdag din yun eh. Oo. Tingnan mo ang Biblia mo, kung meron kang Biblia ng Tagalog, ano? Itong chapter 11 of the book of... Ito Halika, Brad. Hindi magiging ano sa'yo. Yan, o. Pag nakakita ka nung ganun, open parenthesis, ano? Close parenthesis. Hindi included yan. Ito, mula rito, hanggang dito, hindi included sa original text of the Bible. Kaya, mag-uumpisa ito, dito. 12. Tanggal ito. Huwag mong pagbabatayan ito. Walang kasulatang meron ito na dinagdag lang yan ng mga later translators. Paano po pag ginamit po nila yan? Hindi na po ano yan. Pag ginamit nila yan, napapahiya sila pag ako kausap nila. Kasi, hindi isipin mo, nakalagay sa Mark, ano? Ang nakalagay sa Marcos, pag nakakita po kayo sa inyong Biblia ng ganito, aka na. Pag nakakita kayo sa Biblia ng ganito, ano ho? Nag-uumpisa ang pangungusap sa isang open parenthesis. Tapos, kung saan siya mag-e-end, close parenthesis, hindi ho kasali yun sa mga matatandang manuscripts. O kaya naman, pag nakakita kayo sa verse ng Bible, sinulat siya, mga aso na, meron tinatawag na italic sa Biblia. Meron ng pagkakalimbag na pahilis, patumba ang letra. Pag nakakita na kayo ng italics, hindi ho kasali yun sa mga original manuscripts. Idinagdag lang yon to complete the sentence. Nang gagaling yon sa translator. Kaya be cautious in reading your Bible. Mapapahamak po tayo dahil sa kapangahasan ng iba. Kailangan, mayroon tayong complete and thorough knowledge of the translation of the scriptures, o yung mga text of the scriptures, yung context of the scriptures, yung canon of the scriptures. Kailangan lahat yun, masuri mo eh. Pag di mo nasuri yun, sabi ng Ecclesiastes Kapitulo 10, versikulo 1, ganito po nakasulat. Ang mga patay na langaw ay nagpapabaho sa ungguwento ng manggagawa ng pabango. Alam nyo, yung raw product ng pabango, yung perfume, may raw products yan eh. Yung pinanggagalingan ng pabango, yung ungguwento, lagyan mo ng mga patay na langaw, babaho yun eh. Nakakapagtaka, no? Yung pinanggagalingan ng pabango, malagyan lang ng langaw, babaho. Ano? Nakakapagtaka. Ano ibig sabihin ng Diyos doon? Tuloy natin. Gayon ang munting kamangmangan ay sumisira ng karunungan at karangalan. Yung palang munting kamangmangan. Makakasira na ng karunungan at ng kaalaman. Kaya ako po, sa pag-aaral ng Biblia, naging very cautious ako pati sa Biblia pati mga facts surrounding the translations of the Bible, pati yung original mga na pinanggalingan ng mga original na salita ng Biblia, binibigyan ko ng consideration kasi kung hindi mo lahat sasaliksikin ito, biro mo magtuturo ka sa tao. Sa taong tuturuan mo, meron kang kamag-anak. Tama po ba o hindi? Nanay mo, tatay mo maniniwala sa'yo, asawa mo, anak mo. Dalos-dalos ka pala, saan mo dadalhin? Sa impyerno. Kung may pagmamahal ka sa kamag-anak mo, hindi ka magtuturo ng mali. Pwede ba na sabihin sa kamag-anak mo, huwag kayong aanib sa atin, nangunguwarta lang naman tayo mapapahamak lang naman ang naloloko ko rito. Kayo kamag-anak ko, huwag na kayo sumali. Pwede ba yun?
Kaya kung alam mo, pipresinta kang magturo ng katotohanan, be sure na totoo nga ituturo mo dahil maipapahamak mo ang iyong inaakay. Kung hindi mo titignan buong buo kasi yung kaunting kamangmangan ay sumisira ng karunungan at ng karangalan. Konti lang. Kumuha ka lang ng 7 langaw. Kumuha ka ng isang bote ng ungkwento, lagyan mo 7 langaw. Bulok yun. Pagkaraan na ilang araw. Mabaho. Posibleng bumango na. Nalagyan na ng langaw eh. Dapat sana pabango yun. Dapat wag bumaho. Pero babaho yun. Nagpapabaho ang kaunting langaw sa ungkwento ng manggagawa ng pabango. Gayon, ang kaunting kamangmangan sumisira ng karunungan at ng karangalan. Kaya po sa pag-aaral ng Biblia, hindi yung nakabasa ka ng 3 sitas, mangangaral ka na. Kagaya ng mga born again ngayon, dahil, naku po, tanggapin si Jesus. Sinong Jesus? At sino ka para ipatanggap mo sa akin si Jesus? Kaya mo bang patunayang may Jesus ka na? Kasi paano mo ako papatanggapin kung ikaw mismo walang Jesus? Paano mo palalabasin ng demonyo, ikaw pala mismo may demonyo ka rin? Ha? Imbis palabasin mo demonyo sa miyembro, iaatra ka mo pa. Gagawin mo pang makaiba yung anak ng impyerno ang miyembro mo kaysa sa iyong sarili, sabi ng Biblia. Pumaselan yun. Doon ako sa bagay na yun, nag-iingat eh. At ako po naninindigan na hanggang ngayon, awa ng Diyos, wala pa namang pastor na nakapagpatumba doon sa sinasabi ko. Hindi nila kayang itumba yun eh. Kasi naniniwala ako, ginawa ko ito nang hindi para may masamang intensyon sa kapwa o para magpayaman o kaya manloko, manghingi ng kwarta, magpayaman. Ang katunayan, hanggang ngayon hindi ako mayaman. I am 30 years in the ministry, God willing, by this April. Sa April 7 po, I am 30 years in the ministry. 30 taon na po ako nangangaral. Hanggang ngayon, marami pa ho akong utang. Ibig sabihin, hindi talaga ako nagpapayaman. Hindi ang layong ko sa reliyon magpayaman. Ang layong ko, mabuksan ang kaisipan ng kapwa, kay maniwala kayo sa akin, kay hindi, kay matuwa kayo, kay magalit kayo. Mabuksan lang ang isip nyo, malay nyo, maging daan nyo para kayo makakita ng kaligtasan. Kahit galit kayo sa akin, maligtas kayo. Ganun po aming paraan dito.